So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Obvious na obvious po talaga yung galawan ngayon ni Sara Duterte. Ngayon, ang ginagawa ni Sara ngayon, nangangampanya, habang nangangampanya doon po sa mga lugar ng mga congressman kung saan nga po siya binoto para ipa-impeach. Di ba? Ang ginagawa niya po ni Sara Duterte ngayon, di ba? Nagdi-negative campaigning po. At umabot na po sa pagkakataon po na hindi na pa plataforma pinag-uusapan, mukha. Body shaming. Oh. Hello po, Ma'am Joanne. Maraming salamat po, no? O, di ba? Tinan nyo to. So, ito, nabalita ito, no, kahapon. Ito, no, si Sara para sa Manila pa rin po kasi. Oh. So, Vice President Sara Duterte, sinabihan na walang respeto si Manila 6th District Congressman Benny Abante. Kasabay nito, ang pagpapakita ng litrato na nakalabas ang dila ng kongresista sa campaign rally sa Punta, Santa Ana, Maynila. So ito, nandiyan naman to. Yung mukha ni Isko, mga kababayan, doon tuwa pa. Yan o. Nakatawa pa talaga si Isko. Klase yan. Oh. So ngayon, makita ngayon natin mga streetwise, no, na si Sara, hindi pa nga presidente, gumaganti na. Nangangampanya pa lang mga kababayan, si Sara Duterte sinto-sinto, gumaganti na. Paano pa kaya pa naging presidente po ito mga kababayan? Ang una nitong gagantihan, malamang si Angela Hiro. Lagot ka, Angela, lagot ka. O, pag si Sara naging presidente, unahin ka nito. Okay, galit sa maganda yun si Sara, di ba? So, tingnan nyo ito, ha? Oh. At bukod nga po kay Benny Abante, nilayat-layat niya ang picture. Noong nakarang araw naman, si Joel Chua. Body shaming naman kay Joel Chua. Oh, tingnan ito ha. Oh. Sara Duterte lashes out at Joel Chua right in his own district. Tinan niyo ang ginagawa ni Sara, no? Binabastos niya po yung mga congressman doon mismo sa distrito niya mismo. Oh, di ba? Oh, so ibig sabihin nito, gumaganti na po siya. Nakakatakot po yung ganyang klaseng, ganyang klaseng tao. Una sa lahat, magnanakaw ka. Pag nagagante, magnanakaw ka nga ng confidential fund. Oh, so tinan nyo ito. Oh, basahin natin dito. Sabi dito, oh, Vice President Sara Duterte fires back at one of her fiercest critics, Manila 3rd District Representative Joel Chua, right in his own backyard. Oh, Duterte joins Isko Moreno campaign rally in Quiapo, Chua's home turf on Friday, April 25, nung nakarang araw po ito. So yung unang video natin dito, yung kay Benny Abante, tinan nyo to ha. Benny Abante. Ay shit, mali. Magkamali pa ako. Ito kay Benny Abante, tinan nyo to. Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Kanino siya walang respeto? Walang respeto. Parang bata magsalita. Ba't ganyan ka, Sara? Para kang bata magsalita. O, di ba? Una sa lahat ng kababayan, walang respeto talaga? Nanggaling sa iyo mismo? Walang respeto? Sino ba totoong walang respeto dito? Di ba ikaw? Ikaw ang tinatanong sa Kongreso kung paano mo ginastos ang confidential fund. Ikaw ang hindi sumasagot. Ikaw ang nang bastos sa Congress. Hindi, totoo yan. No, walang katalitalino talaga. Totoo yan. No, walang katalitalino talaga si Sara. Ikaw yung walang respeto, kaya nga umabot ng impeachment trial yan eh. Di ba? Una sa lahat mga kababayan, kung sinugot na po ni Sara Duterte sana yung mga issue sa kanya, doon po sa Senado at saka sa Congress, hindi na po aabot sa impeachment ito. Oh, ikaw ang walang respeto. Ngayon, sabi ni Sara, gusto niya raw po talaga magkaroon ng impeachment trial. At least, doon niya raw po sasagutin sa impeachment court. Pero anong ginawa ni Sara?
pupunta ng Supreme Court. Gustong harangin yung impeachment trial. So yun po, wala rin pong respeto po yun. Kung meron tao walang respeto po yun, hindi si Benny Abante yun, ikaw. Ikaw yun. Walang yan to. Tama, totoo yan. Imbis na plataforma, naninira na lang si Sara. Oy, Isko, tinan mo nga. Isko, ano ba yan? Pupayag ka na binababo yung campaign rally mo ni Sara? Pupayag ka lang ganun, samantalang si Isko, kapag may campaign rally, kasi ganun di ba, batuhan talaga, di ba? Kapag campaign rally, batuhan talaga yan. Si Isko, kapag may campaign rally, ang focus niya, critic kay Lacuna. Ganon. Pag si Lacuna naman may campaign rally, critic naman niya kay Isko. Pero ito naman si Sara, di ba? Paninira po talaga. Walang plataforma. Basta malait nila si Benny Abante at si Joel Chua. Ang pinakamalupit dito na kababayan, yung ginawa niya kay Joel Chua. Tingnan niyo to, no? Kay Joel Chua naman natin tingnan. Ano ba yun? Joel Chua. Diyan. Ito. Kay Joel Chua tayo. Ito. Yan. Ang Apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Ang Apple na yan. Tama ba narinig ko hanggang mamatay? Puta, mamatay tao ka talaga. Tignan niyo, no? Sabi ni Sara Duterte, kasi alam niyo, yung Apple, ano yan eh. Kung napanood niyo po yung buong video na yun ni Sara, binody shaming niya po si Joel Chua. Kasi nga daw po, wala daw pong leeg. Kasi nga daw po mataba. Di ba? So ngayon, ang ginawa ngayon ni Sara, kumuha ng apple para kunwari lechon. Ano naman ibig sabihin nun? Kunwari pa tayo. Ay, talaga ibig sabihin nun, body shaming po talaga yun. Kung makapang body shaming si Sara Duterte, akala mo naman na payat-payat mo. Di ba? Kung makasabi kang mataba, ang isang tao, akala mo naman napaka-sexy mo. Tignan mo kayong katawan mo, di ba? Napaka-maskulada mo nga eh. Body shaming po yun. Ngayon, nasabi pa ni Sara Duterte, itong apple, ipakain mo kay Joel Chua hanggang mamatay. Di ba mamatay tao ka talaga? Di ba Angela Hiro, no? Buti sana kung sing-sexy mo si Angela Hiro. So, alam nyo, at sinasabi ko, nakakatakot yan mga kababayan. Ay, mga ilo po, mamlilito nini, maraming salamat po, no? Alam nyo mga kababayan, ito. Tinan nyo to. Nalala nyo to? Yung sinabi ni Sara. Ito sinabi ni Sara eh. Ito sinabi niya ito Pasko mismo ha. If even at Christmas, Sara can't forgive enemies. Di ba grabe ito eh, no? Despite telling Filipino that Christmas is time for forgiveness, Vice President Sara Duterte said this would not be her case for her. So ngayon mga kababayan, malinaw po talaga si Sara Duterte po, no? Mapagtanim po ng galit. At si Sara Duterte mga kababayan, gaganti po yan. Pag yan po naging presidente, gagantihan niya po lahat yan. Si Joel Chua, si Martin Romualdez, si Benny Abante, si Akop, lahat po yan. Gagantihan niya yan. Paano ko nalaman? Ngayon pa nga lang, tinanin niyo, di ba? Ngayon pa nga lang, nangangampanya pa lang siya sa Maynila. Gumaganti na po siya ng body shaming, gumaganti na po siya ng grave threat. Actually, grave threat yun ah. Di ba? Pakain mo tong apple ito hanggang mamatay. Grave threat yun ah. Paano pa kayo pag ito naging presidente ito? At ang nakakatakot dito mga kababayan, isip bata po talaga ito. Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo to. Ito. Anong mangyayari sa kampanya na ito? Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi.
May saltik sa utak talaga ito, eh, no? Oh, tignan mo naman. Oh. Mental. May mental problem. May saltik ba kababayan? Hindi ko walang yan na yan, no? Parang bata talaga tong... Kayo naka-DDS, gusto nyo to? Talaga? Seryoso? So ngayon, mga kababayan, wala, ganyan talaga, di ba? Imbis na plataforma po ang sabihin, ng body shaming na lang po. Di ba? So, well, tingnan natin kung anong mangyayari sa buhay natin pag ito naging presidente. Tatago na lang ako sa magtatago na lang ako kay Angela Hiro pag naging presidente itong si Sara. And by the way, mga babae, tandaan po natin, no? Tandaan po natin na ito yun. Teka lang, nawala tuloy ako. Na si Sara po, meron pong impeachment po yan ngayon. Ano ba tayo? Ito, mga bank accounts. Okay. So, mga babae po kasi, kaya po ngayon galit na galit si Sara Duterte sa mga congressman po na yan. Tingnan ninyo kung gaano kakapal ang mukha ni Sara, no? Pupunta doon sa lugar ng mga congressman na mga bumoto sa kanya para ipa-impeach. Para pa-impeach siya. Nakuha niyo yung point? Di ba? Tingnan ninyo. Yung mga pinuntahan po ni Sara Duterte na mga lugar, ito po yung mga congressman po na pumirma ng impeachment complaint laban sa kanya. Di ba nung nakaraan na sa Bohol, nung nakaraan na sa Cebu, ngayon naman po na sa Maynila. Oh, kasi nga po ito yung pinakamalupit dito, no. Balikan po natin yung impeachment article of impeachment ni Sara. So ito yun, no. So sa number 4, article of impeachment number 4, no, Sara Duterte committed culpable violations of the Constitution and betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in her statement of assets and liabilities SALN. Mga kababayan, tandaan po natin, no, meron pong jurisprudence dito. Noong panahon nga po ni Corona, napa-impeach po si Corona dahil po sa SALN. So dito pa lang po, yari na po si Sara Duterte dito. At tandaan po natin, mga kababayan, mauungkat po dito yung bank account si Sara Duterte na nakakahalaga ng 2.4 billion pesos. Kaya nga galit na galit si Sara Duterte sa mga congressman kasi nga po naungkat yung bank accounts niya na meron 2.4 billion pesos. So ang point dito, mga streetwise, ito yung point dito Paano nagkaroon ng 2.4 billion pesos ang bank account ni Sara Duterte at ni Digong kung sweldo lang po ng mayor, 140,000 pesos per month. Ngayon. Malamang nung 10 years ago, mas mababa pa nung 10 years ago. Ay po pinakatanong dito. Paano nagkaroon ng pera na 2.4 billion pesos sa mga bank accounts ng mga Duterte kung 100,000 na pang sweldo ng mga mayor? Di ba? Oh, kaya nga po, dahil nga po nabisto ito ng mga congressman, galit na galit ngayon si Sara Duterte sa mga congressman po na to. Kaya ang ginagawa ni Sara ngayon, di ba? Gaganti ng body shaming, mumurahin, di ba? Lalaitin yung mukha, di ba? Papatayin. Totoo yan, Ma'am Sakura, no? Walang professionalism tong si Sara Oh. Tapos, ito yun At nang nakakatawa dito, nung tinanong nga pa si Sara Duterte, doon nga pa sa mga bank accounts niya alam niya pala. Alam niya. O sabi niya dito, VP Sara says she knows about bank accounts presented during House hearing. Alam niya pala. O di ba? Inamin O. Sabi dito, no? May Tagalog yun dito Ito. Tinanong ko sila isa-isa tungkol sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talaga mga accounts doon na hindi alam ng bangko. Hindi ko rin alam, di ba? They said there were really accounts under my name, but they do not know about it.
I also did not know about it. Diba? He said in an interview after the 89th founding anniversary of the OVP. Actually, may video niyan eh. Tira niyo to panoorin niyo to. Sana ma-impeach yung demonyo niya. Sana nga ma-impeach eh. Alam niyo, ma-impeach po yan si Sara. Kung yung mga senador na iboboto po natin, magiging fair. Tandaan natin mga kababayan, 8 senador lang po ang pumabor kay Sara Duterte na huwag siya ipa-impeach, hindi po siya ma-impeach. Actually, delikado na po yun kasi meron na po tayong nakikitang iba. Di ba? Si Amy Marcos, si Camille Villar, pag ito nanalo si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Padilla, si Marcoleta, si Ipe, posibleng manalo rin. Pag yun na ang mga nanalo mga kababayan, yari talaga tayo. Hindi talaga may impeach po yan. Kaya nga sabi ko nga mga kababayan, wala na po problema para sa akin na kahit po dilawan, iboto na po natin. May impeach lang po si Sara. Kasi nga po, ito yung sinasabi ko sa inyo gaganti po yan. Hindi pa nga po siya presidente ngayon, gumaganti na po. Paano pa kaya pag siya na po pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas? Kung gusto nyo iboto sila, kung ayaw nyo iboto yung mga dilawan, sa inyo po yan. Pero ang point natin dito, delikado po ang Pilipinas pag si Sara maging presidente. Gaganti po yan. Di ba? Ito nga yung point eh. Paras po tayo, Ma'am Joanne. Paras po tayo. Paras po tayo. Mas importante po talaga na may impeach si Sara. Para sa akin. Oo. Para sa akin talaga. Well, kung kaya nyo talaga iboto, nasa inyo po yan. Wala namang problema yan. Pero para sa akin, ganun lang sa akin. So ito, balik tayo sa bank accounts, no? So ito nga, ito yung sinabi ni Sara. Sabi ni Sara, alam niya rin daw po na may mga bank accounts, di ba? Na may mga bank accounts, di ba? Na nakapangalan sa kanila at alam niya raw po ito. So ito po yung mga bagay nga po na sasagutin ni Sara Duterte sa impeachment court na final din po nila Joel Chua, nila Benny Abante. Di ba? So yun mga babae, no? So well, yun na natin. At ito po, dito na po natin makikita yung sulyap kung anong klaseng presidente si Sara pag siya po naging presidente sa 2028. Na dapat po, pigilan na po natin. Di ba? Yan para sa Angela Hiro din, sa Angela Hiro. Naintindihan din yung sitwasyon ni Kiko. Tsaka ni Bam. Kahit na ayaw natin, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Di ba? Di ba? So, yun. Kunwari, karamihan ng mga senador nanalo, mga kalyado ni Sara. Alam niyo kung gaano pambababoy gagawin nila? Ang gagawin po nila kasi mga kababayan, ganito. Televised po kasi yung impeachment trial. Televised po yan. Papakita po talaga doon kung ano yung mga ginawang katarantaduhan ni Sara. Actually po, yung paglipat pa lang po ng mga resibo sa confidential fund, doon pa lang, mahirapan na pong sagutin ni Sara yun. So makikita natin dito, na kahit po, tantad na po ng ebidensya na magnanakaw si Sara Duterte at mamamatay tao si Sara Duterte, iboboto pa rin po yan ng mga senatorial balls ni Sara na ayaw siyang ipa-impeach, na huwag siyang ipa-impeach. Ganun pambababoy po ang gagawin yan. Harap-harapang pambababoy po sa taong bayan na mangyayari po dito. So kung worst case scenario mga kababayan, kung sakali nga man na mangyari nga yun, na kahit malakas ng ebidensya pero hindi pa nila impeach si Sara Duterte, ang kailangan natin gawin dito, tayo na po dapat kumilos dito. Magkaklas po tayo, mag-rally po tayo sa harapan ng Senado, batuhin po natin yung mga congressman, batuhin po natin yung mga senador ng kamatis, di ba, yung mga bumoto nga po na wag pa impeach si Sara. Di ba? Kaya kaya, ayun. Kaya tama to. Huwag niyo kakalimutan si Benor Abalos, ha? Ay, Abalos, ha? So, yun. So, yun mga babae, so kayo po, no? Nung pumasabi niyo nga po dito, sa ginawa nga pong isip bata, comment nga po ni Sara Duterte. Di ba? So, yun, nasa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Kung na mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.